So yan mga utoy, welcome sa isa na namang Hunter x Hunter Dark Continent series content. Kahapon ay nagpa-survey ako, tinanong ko kayo kung ano ang gusto nyong video na mauna. Isa sa mga choices ay kung papaano ba lakbayin ang Dark Continent at mga yaman na nasa loob nito. Pero ang nanalo ay ang topic for today at iyon nga ang 5 banta sa Dark Continent o 5 threats. So sa video na to, alamin natin kung talaga bang delikado ang mga bagay na yan, ano ang kanilang kayang gawin, at may paraan ba kung paano sila labanan. Pero bago muna yan ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. Libre lang ang pag-click dyan, samahan mo na ng like upang matulungan nyo ang algorithm ng ating channel. Maraming salamat po. Sinasabi na ang paglalakbay sa Dark Continent ay para kang nagbubukas ng Pandora's Box. Ang Pandora's Box ay isang figure of speech kung saan nakabase ito sa Greek mythology. Ang mga Diyos ay nagbigay ng isang kahon kay Pandora. Sa oras na buksan ni Pandora ang kahon ay makakawala lahat ng kasamaan sa mundo. At yun ang pangamba ng V5 Nations. Ayaw nila na may maglakbay dyan dahil pagbalik nung mga tao mula sa naturang kontinente ay may dala na silang mga mapapanganib na nilalang na pwedeng umubo sa sangkatauhan. Sang-ayon sa patakaran ng United Nations, kapag merong ganitong klase ng banta sa isang lugar, pinapayagan na ang paggamit ng puwersang militar at dapat lahat ng bansa ay gawin lahat ng paraan upang mapuksa ang mga ganitong salot sa lalong madaling panahon. Napakatindi nito kasi sabi lahat daw ng bansa ay obligadong makipagtulungan. Mga utoy, sa mundo ng Hunter x Hunter, merong chart na nagsasaad kung gaano kadelikado ang isang nilalang. Ang pinakamataas na rating dito ay A. Ang mga Chimera Ants ay may threat level na letter B o pangalawa sa pinakamataas. Ang 5 threats, ang pinakamababa nilang rating ay B+, mas mataas yan sa Chimera Ants. At 3 sa mga ito ay nasa kategorya ng A. Kumbaga kahit ano sa mga to, pag nakita mo, shoot to kill agad. The mere fact na naaabot ito ng pananaw mo, ibig sabihin nanganganib na ang buhay mo. So without further ado, isa-isahin na natin ang mga banta na yan. Una rito ay ang Bryon. Isa itong botanical weapon o halaman, bilog ang itsura ng kanyang ulo, wala itong mukha, at may katawan ng tao. Ipinagpapalagay na merong 100 mahigit na ganito sa Dark Continent. Ayon kay Jing Freaks, ang threat level nito ay A, pero kay Chidel na siyang chairman ng Hunter Association, ito ay B+. Hindi pa malaman kung ano ang totoong kakayahan ng Bryon, pero nang nilabanan nito ang Elite Special Forces ng bansang United States of Saherta, 2 lang ang nakabalik ng buhay. Hindi pa masabi kung matino ang kalagayan ng 2 na yon. Sunod na banta ay ang Hellbell. Isa itong ahas na may 2 buntot at meron itong itim na bukol na nahahawig daw sa isang kampana. Sa kasamaang palad, hindi pa masabi kung ilan ang bilang niyan sa Dark Continent. Ang threat level nito kay Jing ay B+, samantalang kay Chidel ay A. Kapag napasailalim ka daw sa kapangyarihan ng ahas na to, magkakaroon ka daw ng masidhing kagustuhan na makapatay. Ang Federation of Ochima ay nagpadala ng ekspedisyon. 11 katao lang sa kanilang puwersa ang nakabalik. 99% daw patay. So, kwentahin natin, 11 times 100, 1,100. Ito, tandaan nyo mga expert lang pinapadala sa Dark Continent. Pag ikaw, ordinaryong tao, todas ka dyan. Ito namang susunod na banta, ang tawag dito ay Pop. Hindi pa masabi kung ano ang itsura nito, pero meron silang hose. Yang hose na yan ikinakabit sa ulo ng tao. Yan ang nagsisilbing paraan kung papaano sila kumakain. At the same time, pag nahuli ka nila ay gagawin kanilang pet, parang alagang hayop, ganun. Ang mga nagiging biktima niya lumiliit. Tapos parang masaya pa sila. Pero ang totoo, wala na silang buhay, puro sarap na lang yung nararamdaman nila. Ang threat level ng Pop, permes na A. Tandaan nyo, yung Bryon at saka Hellbell, pinagdidebatehan pa kung A o B+. Ito, A talaga. Naengkwentro naman ito ng Begerose Union. Sa 1,000 katao na ipinadala nila, 7 lang ang nakaligtas.
Gaya sa Hellbell, hindi pa rin malaman kung gaano kadami meron nito sa Dark Continent. Ibig sabihin kahit isa lang nito magdudulot na talaga ng kaguluhan. Sunod na banta ay ang tinatawag na Zobaibyo o Immortality Disease. Para kay Jing, hindi pa masabi kung ito ay threat level A o B, pero kay Chidel na isang doktor, ito ay B+. So higit pa rin ito kaysa sa mga Chimera Ants. Mga utoy, ito ay isang misteryosong sakit na posible mong makuha sa Dark Continent. Ang Kukanyu Kingdom nagkomisyon ng mga hunter para pamunuan ni Beyond patungo sa Dark Continent. Ang misyon nila ay hanapin ang halaman na tinatawag na metalyon. Hindi sinabi kung ilan ang kasama ni Beyond sa naturang paglalakbay. Sa kasamaang palad, marami sa mga ito ang namatay. 6 lang ang nakabalik sa paglalakbay na yan kasama si Beyond Netero. 5 sa kanila ay tinamaan din ng sakit. 4 sa kanila ang namatay. Ang isang natitira ay nasa ilalim ng pangangalaga ng International Permit Agency. Bagamat buhay pa nga ito ay maikukumpara mo naman siya sa isang zombie. 50 taon na siyang nandyan at wala na sa katinuan. Kinakain niya ang sarili niyang laman para mabuhay pero eventually ay nagre-regenerate ito. Napakasaklap ng nangyari sa team ni Beyond, di ba? Overall, siya lang talaga yung nakaligtas. At nandito na tayo sa kahuli-hulihang threat o banta, walang iba kundi ang Ai. Isa itong gaseous life form o taong hangin. Ang threat level nito ay A. Walang nakakaalam kung ilan ang meron nito sa Dark Continent. Ang mga sample ng biktima nito ay matatagpuan din sa International Permit Agency. Mga piniga ang katawan, halos hindi na makilala ang kanilang mga bangkay. Mimbo Republic sa pangunguna ng Hunter Association ang nakatikim ng lupit o bagsik ng kapangyarihan ng Ai. Mula sa Dark Continent, 3 lang ang nakabalik mula sa paglalakbay na yon, pero ang naging ending nila ay wala na sila sa katinuan. Buti nga nakabalik pa. So yan mga utoy ang tinatawag na 5 threats. Ayon kay Beyond Netero, napakaliit ng chance na makaligtas ka sa mga yan. Liban sa kanya, sa 28 na survivor, 3 lang doon ang nakabalik sa normal na pamumuhay. Kumbaga siguradong napakasaklap na kapalaran ang naghihintay sa'yo sa Dark Continent. Ngayon basahin natin ang tanong ni Monkey Luffy 37. Kuya Utoy, about kang Aloka, kaya niya bang burahin si Meruem kung sakaling may maghihiling sa kanya? Okay, kaya natin sasagutin ang tanong na to, may kinalaman naman kasi yan sa topic natin. Alam nyo kasi, si Aloka, mataas ang tsansa na siya ay isa sa 5 banta at ito nga ay ang gaseous life form Ai. Kung titignan nyo kasi ang picture ng mga namatay dahil kay Aloka, parehong-pareho ito sa mga biktima ng Ai. Kapag naman lumilitaw ang personalidad ni Aloka na si Nanika, nagiging kulay itim ang mata nito, na siya namang motif ng Ai. Isa pang obserbasyon ng mga tao, kapag si Nanika ay nagsalita ng yes sa wikang Nihongo, hi, meron siyang H sound. Whereas kay Nanika, wala itong H sound. Talagang ay, yun lang. Kaya kung tama ang konklusyon ng marami, si Nanika ay isang Ai. Ngayon, balikan natin, ano ba ang threat level ng Ai? Yan po ay A. Lubhang delikado. Ang Chimera Ant bilang. Kaya ang tanong kung kaya bang burahin ni Aloka si Meruem, ang sagot po dyan ay yes. Ngayon mga utoy, ito teorya lang to. Pero papaano ba susugpuin ang 5 threats na yan? Well, sa tingin ko, kaya mo silang sugpuin basta alam mo yung pang-kontra sa kanila. Or hindi ka nila papakailaman kung meron kang certain behavior na gagawin. Kasi po ay merong tribo o clan na nabubuhay sa Dark Continent. Sila ang nakakaalam ng mga tamang gawi at kilusan sa naturang lugar. Pero sasabihin ko yan sa susunod nating video. Ang paksa natin ay kung papaano maglakbay sa Dark Continent. Pati na rin ang mga kayamanan at oportunidad na itinatago nito. Sobrang delikado sa Dark Continent. Bakit mo nga naman isusubo ang buhay mo para dyan? So, ang tanong na yan ay meron namang kasagutan. So, sana tuloy-tuloy lang ang pagsubaybay nyo sa ating Dark Continent series. Para sa mga reaksyon sa video na to, comment lang po sa baba. And as always,
Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture, magbasa ng Hunter x Hunter hanggang sa muli. Paalam!